Weeks na wala, 1 week po mula nung nagkaroon ng competition and then ngayon lang po nagbabalik. Ayan, so medyo kanina narinig nyo nagkikwentuhan kami ni Ma'am Rosel. May kinoconsult lang po ako, tsura ko pala no. Ayan, baba natin konti. Kikita yung noo. So yung sa atin po ngayon, kasi isa po doon sa na-modify na po natin yung ating pong registration from HTML, nagawa na po natin siyang PHP. And hoping na lahat po ay halos sa inyo ay nakagawa na. If hindi man po ay alam ko namang makakahabol po tayo. Yes, mamahal na. So medyo di ba? Kung ano yung itsura ng picture natin kanina, yun na rin. Darangan dire-diretso. Ayan. Kasi mas pagod next week mas marami yung school next week. Ayan. So doon po sa actually ito po yung UC4, pinakahuli na po ito doon sa atin pong sa web development. Yung pagde-develop po natin ng backend. So papasok na po tayo sa my PHP admin. So ano nga po ba yung unang-una natin kinakailangan pong alamin pagdating po sa database natin? Syempre po yung pagkakaroon po natin ng primary key. Okay po, sa primary key po natin, so syempre yung unique identifier po, ito yung usually na hindi po nauulit dapat kapag po tayo ay naglalagay po ng data. So, syempre, karaniwan po yung sa primary ID po natin, yung iba naglalagay po sila ng field na ID and then nagsisynchronous po siya, ganyan. Tawag dito, hindi po siya pwedeng nagkakaroon ng redundancy, yan. So, yun po yung trabaho ng primary key. And of course po, yung purpose po niya para dun sa backend, para po yung pong efficiency ng data storage po natin. And of course po, including the management po ng data natin. In the data management po kasi natin, merong mga data na pwede pong nauulit. Halimbawa po ngayon yung sa registration po natin. So doon po sa mga field na mga nilagay po natin from your name, email, address, kailangan makapili po tayo among those data po natin para po ma-consider natin as primary key. So depende po sa gamit. Okay po. Kadalasan po, since nangihingi na po tayo ng email address, yung email po yung ginagawa po natin as primary. Or depende po sa designer. Wala naman po talagang tinatawag po natin na standard kung ano yung gagamitin po nating primary key. It depends on the programmers po, no? Yung web developer po natin kung ano yung gagamitin niya. As long as magiging secure po yung data po natin, much better. Okay po? Doon lang po sa pinagawa kong registration, kaya po email yung ating gagawin na primary key kasi po siya po yung kinakailangan magkaroon ng validation na hindi na po nakukuha, hindi na pwedeng gamitin yung email address na yun kasi existing na po siya. So, yun po. Yun po yung requirement ko as the client na magpapagawa po sa inyo. So, yun po, dun sa mga field na ginamit po natin from our previous lessons, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng primary key. Pakitandaan po ay yung ating, may sulatan po. Ay yung pong ating email address. Ayan. Teka lang. Hindi ko pala siya na ilagay. Kasi yung baka si Kurt nagkaklase, nag-aaral din po siya sa ACLC, STI. Okay po. So dito po sulat ko lang ang gagamitin po natin. Dito po ang primary key po natin na gagamitin ay email address. Ayan. Kasi pag po tinanong kayo ng inyong mga kaklase. Okay po? Next po natin, so yung relational database model. So medyo bibilisan naman po natin pagdating dito. So mga database model po natin, meron po tayong tinatawag na hierarchical,
object-oriented model, no SQL model. Doon na po tayo sa normalize. Okay po? Sa relational database po natin na tinatawag, so ito po yung kung saan yung mga tables po natin ay nagkakaroon po ng dependencies. Okay po? May separate na po accordingly. Okay? Para po pag nagkaroon po tayo ng query, ito po yung SQL po natin. Mas mabilis po nating makikita. Papasukin lang natin si Sir Julius. Ayan. Mas mabilis po natin makukolect, no? Makukolect po yung data na hinahanap po natin. And of course po, on using the database, as long as napaghihiwa-hiwalay po natin according to the usage po nung table po natin, ng database table po natin, kinakailangan po iyon yung mas ma-practice po natin as back-end developer, yung pagiging organized po natin. Ngayon po, meron tayong gagawin na isang table which is the registration. Sa registration po natin, ayan. So ito yung isang magiging task natin. Gagawa po tayo ng registration po na table. Okay? So alam naman po natin na yung ginagawa po nating project ay calculator. So ito po yung magiging database name po natin. Calculator, and then gagawa po tayo ng registration. Inside the registration, may tinatawag po kasi tayong column. Pag po nag-run na po tayo ng backend natin. Kung ilan po yung fields na nilagay po natin during our registration, iyon po yung bibilangin natin kung ilang columns yung kinakailangan natin. But for the purpose of the demonstration, dalawa lang po yung gagamitin ko. So, and then the rest po, kayo na po yung magpapatuloy. So, doon lang po ako sa name. Una muna, last name, and then we have the first name and then the last name. According dun po sa updated registration natin using the PHP po, di ba? Inano po natin, minodify po natin siya. So, syempre po, pagdating po natin dito po sa registration, kinakailangan mag-create na po kayo. Ito yung first table po natin. Okay? Ang second table po natin, syempre, di ba po meron tayong ginawa po sa calculator? Ayan, meron tayong addition, subtraction, multiplication, saka po gagawa po tayo ng division. So, ito po yung mga pangalan po ng tables na kinakailangan po natin na ma-create. So, may 5 tables muna po tayo. So, wala pa po ako dun sa login. Kasi kukuhanin ko po siya sa registration. Kailangan lang muna po natin makapagpasok po tayo ng data inside our database calculator. Okay po? And of course po, further normalization po natin, karamihan po ito yung nagiging problem ng isa pong back-end developer kung kailan po tayo magkakaroon ng normalization. Pagdating po sa organizing ng ating data, meron po kasi tayong tinatawag na aggregation, denormalization. Pag denormalization po, ito po yung instead po na pababa, yung escalation po ng data po natin, siya po yung papunta sa kanan or pakaliwa. So, paano po siya? Palapad. Instead po na pababa yung ginagawa natin. And of course, using the indexing. Sa indexing po natin, this is one way po para mapagsama po natin yung ating mga data. Pero much better practice po yung tinatawag po natin na normalization. Sa normalization po kasi, elaborate na lang po natin for our future po na discussion. Yan po yung may tinatawag tayong 1:1, 1:many, ganyan po, di ba? Many is to 1, ayan, many is to 1, yan, ganyan po. So, iyon po yung kinakailangan natin ma-identify. Kailan natin siya gagawin yung ganong klase po na normalization. And of course po, paggamit po ng foreign key. So, yun sa foreign key po natin, so paano po natin, using the normalization method po natin, paano natin ma-connect? Okay po?
paano natin maiko-connect yung different tables po natin pagdating po natin doon sa isa pang table. Di ba po meron po tayong registration? Now, through that registration po, kapag po nag-login tayo, kinakailangan kung sino lang yung registered natin na mga users, siya lang po yung makakadiretso dun sa atin pong program. So yung program naman natin, simple lang naman po siya, yung calculator po natin. Okay po? Kasi using that calculator, maglalagay na po tayo ng timer. And then po, maglalagay na po tayo ng validation. Unti-untiin po natin kung ano yung future enhancement ng calculator natin. Yung una po, nakakapag-insert pa lang po kayo ng data. Okay po? 1 plus 1 equals to, papasok po siya sa table. Okay? Yung next po natin na enhancement po nun, bawat meron po tayong gagawin na calculation, meron na po siyang right answer para po magkaroon po tayo ng scoring. So, doon po siya pupunta. Kaya haba po yung calculator po natin hanggang makuha po natin yung score. Okay po? So, paano po malalaman yung score po na yon? Kung meron po tayong 5 tries para po doon sa isang specific na operation, for example, 5 for addition, out of 5, nakatatlo ka lang. So, kapag po ikaw ay nakadalawa, hindi ka pwedeng mag-proceed sa next step. So, ganun po yung mangyayari po natin. Okay po? So, gagamit ng referential po doon. So, the normalization, so ito yung nangyayari po sa atin. Isang insert po, halimbawa po, mag-i-insert po tayo, SQL na po. Mag-i-insert po tayo ng data sa dalawang table. So, ganun yung nangyayari. So, ang bagsak po natin, isang pasok, dalawang table yung ina-update niya. So, ganun po yung nangyayari sa denormalization po natin. So, this is for the improvement of the query performances po. Ayan. So, ito po yung kinakailangan po natin gawin. So, we have to create our connection po using the PHP admin. So, syempre dito, ayan. Teka, i-ano muna natin to. Share ko lang po ito. So, naalala niyo pa po ba ito? Pa-heart naman po kung naalala niyo pa. Thank you, Sir Brian. Ayan. So, ito po yung control panel ng SAM po natin. So, syempre, di ba po, isa sa unang gagawin natin dito, so we have to start. Ayan. So, doon na po tayo sa pangalawa. Yung una po, kapag yung ginagawa po natin noong nakaraan, kahit po hindi natin gamitin yung MySQL, okay lang. Kasi puro front-end lang po siya, puro design. Puro UI, GUI, yun lang po yung ginagamit natin. Since gagamit na po tayo ng MySQL, so dito po, punta lang po tayo ng admin. Di ba mabagal siya? Ayan. So, familiar na po kayo dito. Yung iba familiar na, sorry yung mga sanay na pwede na pong mag-ano. Okay? So, ito po yung loob po ng ating PHP admin kung saan yung database po natin. So, yan na lang muna natin. Yung mga nandirito po sa gilid natin, so ito po yung mga database natin. So, sabi natin sa instruction kanina, inside the database po, kailangan inside your server, kailangan gawa po tayo ng database. So, yung database po natin, which is the calculator. Kasi kanina, medyo nag-ano na po ako. Inside the calculator, ito po yung kanya pong dashboard, yung frame niya. So, dito po sa loob, may nakikita po tayong mga tabs dito. So, yung sa structure po natin, kung saan dito po natin ilalagay yung number of columns, kung ilan po yung field natin. So, yun po yung ilalagay natin. Di ba sabi ko po kanina,
Since for the purposes po, check ko nga muna yung ano natin. Wait lang ha. Yung ito nga ba yung isa natin? Ito, ayan. So, di ba dito po natin? Ito kasi medyo yung atin pong, yung ginawa natin na mahaba, tinanggal ko na muna po yung iba. So, galing po siya dito naman. So, medyo kinoment ko po, iyan din po yung gawa niyo nung nakaraan. Kinoment ko lang muna yung iba para po isa-isa natin siyang makikita. So, dito po siya galing. Okay? So, yung nilitaw po natin, same pa rin po. So, this is Gire registration. So, we have here the style. Okay po. And then po, ayan. Kinoment po natin yung paggamit po ng ating HTML. Kasi po, di ba, mag-PHP na po tayo. Katulad ng gawa natin nung nakaraan. So, from here, kinoment na po natin siya yung gamit po ng JavaScript kasi pa-practicein natin siyang gamitan po ng PHP naman po. Okay po? So from here po, ang kinailangan lang po natin ay ito, yung sa table natin. And then ginamit pa rin po natin yung input type po natin na submit. Kaya po yung nakikita nyo po dun sa atin pong monitor, ay sa atin pong output, ay ito na lang po. Ayan. So ito na lang po yung lumitaw sa kanya. Dalawang field, saka po dalawang submit. Paano lang po masatisfy natin na kapag po ginamit natin to, ayan, kailangan pag sinubmit po natin ito, may mapupuntahan po siya. So napansin nyo, meron na po akong Gire insert na pupuntahan. Pero wala pa pong laman yung tables. So wala pa pong laman yung ating database. So kailangan po nating mag-create. Kapag po kayo nagkaroon ng ganitong error, so ibig sabihin po natin dito, itong Gire F-name po na to ha, ano yan po mabuti. So ito po yung field na gagawin po natin. Kasi po pabalik tayo. So ibig sabihin, doon po sa table na ginagawa po natin, wala po yung field na hinahanapan niya. Na pupuntahan nung nilagyan ko po doon sa may text box. So kailangan nating mag-create po ng field name na Gire F name tsaka Gire last name. So ganun po yung gagawin po natin. And then, ayan. So dito po sa error na to, kung magbabasa po tayo, so unquote MySQL exception po, itong calculator, so this is the name of your table, this is the name of your database, yung calculator, that registration, ibig sabihin po, yung table na registration ay hindi po niya nakikita, not existing po. So ang gagawin po natin dyan, yun yung isinulat ko po sa PowerPoint kanina, na kailangan gumawa po tayo ng database na calculator at meron po tayong table na registration. Nakuha po? Kuha po natin. So yun muna, dalawa muna. Kasi po ang gagawin nyo dyan, pupunuin na po natin yung mga field na nandoon sa registration ninyo. So dalawa lang po yung gagawin kong field, kayo po yung magdidiretso po doon. Okay po? So proceed na po tayo. So, ito po yung registration form. And then, of course, ito yung atin pong database na calculator. Nakuha po sa taas. Ay, nakita po? Nakuha sa taas. Ayan. So, ano daw po pangalan ng ating table? So, kailangan natin ng registration. And then, kailangan ko muna ng dalawa po. Actually, pwede naman po kayo magdagdag mamaya kapag po may ilalagay na po kayo. Paisa-isa po. Okay po? Nakasunod po? Ay, yung iba kasi makikinig lang. Iba po tapos na or nakagawa na po ng registration nila with the database. Kasi po doon sa sinend ko po na mga syntax, may nagtanong na po dito kung paano yung gagawin. So, iba po meron na. Okay po?
So pag-create po natin, yun lang po. Kailangan lang natin yung table name and then we have here the columns and then we have to create. Ayan. So pasok muna po tayo dito. So ang kinakailangan lang po natin pagdating po natin dito sa structure, since sa mga beginner po tayo yung name. So yung name po na to, ito po yung idadagdag po natin doon sa ating gagawin na syntax, yung sa subline po natin. Yung name, siya po yung name na tatawagin natin. So dito, syempre, para po malaman natin kung ito po ay, ayan, meron na pala ako, Gire F name. Ayan. Sa data type po natin, dito ko na lang din po i-explain yung bawat isa po, no? Dito na po ginawan to ng PowerPoint. So gagamit po tayo ng integer kapag po ito ay mga numbers. Kunyari po, telephone number, zip code, yan. Integer po yung ilalagay natin dito. Para po hindi siya nag-accept po ng character ng alphabet. Pag bar chart po tayo, so it's either number or letter po, ay number or letter, i-accept po niya. Kapag text po, puro text lang po. Puro characters lang po. And date po, ayan. So yung date po yung date, yung petsa po natin. So the rest po ng mga numbers na ginagamit po natin, yung integer, okay, yung tiny integer, small integer, medium integer, so we have the integer po. So pagdating sa decimal, yung decimal places po natin. Yung float po, this is 2 decimal places yung pag ginamitan niyo po ng division. Usually, we're using the float. Yung F po ito kapag nagko-code po tayo. Then we have here double and then real. Then the rest po nitong mga gagamitin po natin na mga data type. So ano yung mas gamit na gamit po natin dito? Syempre, sa registration po yung character tsaka yung integer. Ito po kasing binary, itong pagdating sa bar binary, tiny blob, yung blob, ginagamit po to yung mga blob po pagdating sa mga images. Okay? Yung mga encrypted po na images na i-display po natin. So blob po ang gamit natin doon. And then sa length and values po, usually kapag po may papagawa ko sa inyo, meron lang po akong designated na characters na gagamitin. At bilang mga back-end developer po, kinakailangan aware din po tayo yung paggamit po kasi ito yung nako-consume po ng memory ng RAM po natin, ng storage po natin kapag hindi naman po nagagamit. For example, middle initial. Ang maximum lang po ng middle initial po natin ay 2. So wala pa po kasi akong nakikitang middle name na nagti-triple po, no? So usually, maximum of 3 na para sure po tayo, okay? Pagdating po sa first name, hindi naman po siguro magagamit yung 256 characters. So ilan lang po ba? Kaya po kapag po naglagay po ako sa inyo ng requirement, for example, yung field po ng first name, nakalagay po sa kanya yung Gire F name, varchar 50. So, ang ibig sabihin po nun, kapag po gagawa po tayo ng structure po natin, so Gire F name, varchar, tapos ang ilalagay nyo po ay 50. So, ganun po. Kapag po null, ito, kailangan po may laman. Yung atin pong ilalagay na field, kundi mag-e-error po siya. Okay po? So, isa pa pong gagawin natin. So, we have here the Gire. So, yun po, papalitan nyo na po sa inyo. So, gawin din po natin varchar. And then, so we have here 50. So, ganun po yung sa kanya. And the rest po, wala na po kayong gagawin. Okay? So, wala na po. So, halimbawa, di ba sabi ko, dalawa pa lang po to. Ang next po yata nito ay email. Tama po ba? Check ko muna yung ano. Ang next nito ay email. Okay? Ayan. So ngayon, nagawa na po natin, for example, nagawa na po natin siya. Sabi po natin, kulang pa siya. Kinakailangan pa po ng isa pang column. Kapag po na-save nyo na siya, dito po sa lower portion na to, makikita nyo meron po kayong add. Okay? Kung ilan pa po yung kulang natin na field, if I'm not mistaken, 13 fields po, yung 13 yung text box natin. So 13 po ito, mag-a-add ka na lang po ng 11 para makompleto mo.
And then, pag nilagay po natin yung 11, saka po kayo mag-go. Kuha po? Kuha po para lang di po tayo mag-error mamaya. Kaya dalawa lang muna kasi dalawa lang naman yung field ko po mamaya. Okay po? So, meron na po akong Gire F name, tsaka meron na po akong Gire last name. So, ganun na po yung gagawin natin. So, after po natin makapag-create po ng database natin, of course po, punta na po tayo doon sa ating simpleng connection na gagawin. Wait lang, tanggalin ko muna to. Ayan po. Doon po sa ating, sa loob po ng ating Gire PHP na folder po under doon sa htdocs po natin, gawa lang po kayo, kunin lang po natin, halimbawa itong si Gire registration, ang kakailanganin lang po natin ay yung atin pong first part from the HTML hanggang po doon sa mes style. Okay? And then of course po, ito yung mga kinakailangan nating gawin. Mag-create tayo ng connection, mag-check po tayo ng connection, kukunin natin yung values from the table po. I-insert natin sa table, i-check po natin yung query kapag successful, and wag po natin kakalimutan yung pag-close po ng atin pong connection kasi magdidire-diretso po siya. Okay po? Sige po, create muna po kayo ng isa pang page. Save nyo lang po siya as Gire Insert. Tapos uunti-untiin po natin tong table na to. So Renzo, nakahinga ka na ba? Kadarating mo lang eh. Ano po ako kapag po meron na para diretso na po tayo? Nasaan? Eh, ba't ko konti lang nakikita ko? Naka-maximum. Ewan ko sa'yo, Sir Ed. So, okay po? Meron po meron na po bang nakagawa? Meron kahit po yung isang page po na ito? Unti-unti lang po natin siyang lagyan. Nasaan yung mga kaklase nyo? Teka nga. Message ko muna. Okay po, pawa na lang po. Kung kayo ay ready na, nakapag-save as na po tayo. Actually po yun dito yung ginagawa po natin, ginagawa ko usually. Meron lang po talaga akong itong isa na to and then sinesave as ko siya para makapag-proceed po dun sa ibang pages pa. Kasi di ba itong registration natin, masyado na tong mahaba. Okay po? So, usually po yung strategy ko, hindi ko siya binubura kasi gagamitin ko pa naman siya in the future. Okay po? So, eto po siya.
Yung Gire insert po, and then po, from your Gire registration po, di ba ang una natin, get yung ginagamit natin, kasi may kinalaman po siya dun sa JavaScript na ginawa natin. Dun sa Gire registration po, paki-comment muna yung ating JavaScript hanggang doon po sa form action ng get. And then po, lagay po tayo ng form action kung saan yung nating bagong file, which is Gire insert PHP. Yung method po natin, instead na get po, post. So, ibig sabihin, lahat ng laman ng ating field, i-display naman niya. Okay po? Popost natin. So, same siya. Di ba? Ito po yung table po natin. Tama po? So, ito muna yung modify ko ha. Pa-press nga po ng 1 kung may kausap pa ako dyan. Okay po, okay. Thank you so much, Sir Renzo. Ayan, tingnan natin Sir Renzo yan. Kasi ito yung unang-unang gagawin po natin. So, sabi kanina ng PowerPoint natin, since gagamit na po tayo ng database, nung una po meron tayong type tsaka ID. Ngayon po maglalagay na po tayo ng name. Okay po? So, yung name po natin, ito yung field name natin kanina. Okay po? So, we have here the name is equals, So, kung ano po yung ginamit natin sa database, teka lang. Ano ba yung ginamit ko sa database? Lianin lang eh. Wait lang ha. Ano yung field name ko? Gire F name. So, I have here Gire underscore F name. Yan. And then po, I have here another name. So, ang gagamitin naman po natin ay Gire L name. Kuha po. So, ito pa lang yung field po natin dito. Ayan, siya po yung field natin dito, yung name po dito. Siya yung name na nilagay po natin doon sa ating, ihan natin. So, dito po siya, sa table structure po natin, okay? So, pag binounce po natin yan, wala pa siyang laman, ha? Ito po, under ng browse po natin. So, wala pa po siyang laman. So, ito yung lalagyan po natin mamaya. Itong Gire F name po na to, tsaka Gire L name, siya po yung nilagay natin dito sa atin pong code. Dito sa ating Sublime. Kuha? Proceed na po tayo. So, yan lang muna po. So, ibig sabihin po, kapag po dito, halimbawa, yung comment po, tinanggal na natin dito, nilagay ko po hanggang dito, hanggang dito, magdudugtong na naman po kayo ng name. Dito. Kuha? So, maglalagay naman po tayo kung ano ilalagay natin doon. So, ito po yung ibibigay ko na instruction sa inyo. So, ang ilalagay natin, Gire underscore email. Kung mapapansin nyo, kung ano yung ID, lalagyan lang po natin siya ng underscore para po mas makita po natin yung pagkakaiba ng paggamit po natin ng ID. Kasi yung ID po na to, gagamitin po natin siya mamaya dun sa code natin. Si ID kasi, siya yung ID nung text box. Kung ano po yung nasa loob ng text box, ipapasok po natin dun sa loob ng database. Yun po yung ibig sabihin nun. Para po pag mag-coding po tayo, hindi po kayo maguluhan. Okay po? Ayan. So, tanggalin muna natin to kasi kayo ang magtatrabaho noon. Hanggang dito lang po ako. Yan. So, lahat yan. So, this will be pang third, pang fourth, ayan, pang fifth, pang 6, 7, 8, 9, 10. Alam ko 13 to eh. Okay? So, yun po. 13 yung lalagyan nyo po ng table. Ng table ng column. And then, 13 din po yung lalagyan nyo ng name. So, ito po.
So after nun, punta na po tayo dito sa ating pong insert. Ayan. Ang una po natin, kinakailangan makapag-create po tayo ng connection. Okay? Sa connection po natin, of course, gamit po tayo ng $sign and then gamit po ako ng con. So that is the variable po. Sa variable po natin, pwede namang Brian, no? Ano kaya ilagay natin? Brian na lang, sir, no? Teka, pagawin natin. So, gamitin kong connection. Ang pangalan ng connection ko ay si Brian. Okay? Is equals to my, so kinakailangan natin yung my SQL, ay, my SQI connect. Nakasunod? Kasunod po. So, ulitin po natin. So, kailangan po natin ng value ng connection natin. Ang pangalan po ng connection ko ay si Brian. And then, kailangan ko ng my SQLI connect. Okay? And then, tawagin po natin sa loob yung pangalan po ng ating server o yung host. Usually po, so we have here the local host. Okay? Ay, sorry. So, we have here the local host. And kailangan nating matawag yung username. Di ba nung nag-connect po kayo ng ating SAMP, hinanapan po tayo ng username. And then we have here the root. Di ko pinabago sa inyo yun na nag-i-install po tayo. And then wala po akong pinalagay po sa inyo na password. Nakablanko siya. Ano yung pangalan po ng database na tatawagin natin? Anong pangalan po ng database? Yung kinreate natin kanina? Tsaka yung sinulat ko po sa PowerPoint, yung sa requirement po natin, kailangan ka kung mag-create po tayo ng database. Hala. Calculator ba yun? Calculator. Thank you po, Sir Abel. Thank you po, Sir Ed. Ayan. So, tatawagin po natin yung calculator. Tama ba yung spelling ko? Ayan. So, calculator. So, ulitin natin. Thank you so much po sa dalawang kumakain habang ako'y nag-i-explain. Ayan. So, saan po nakuha daw yun? Ayan. So, yun po yung database natin na calculator na nakikita nyo po dun sa screen po ninyo. Kuha po. Ayan. Ay, sorry. Ay, bakit nag-stop? Mali pala ng pindot. Ayan. So, ito yung pag-create po natin ng connection. So, we're using the MySQLi po and then connect. And then, tawagin po natin yung host o yung server name po natin. We have here the username. Bigyan natin ng ano. So, yun dito, send ko na lang po yung ano. So, we have here the connection name. Is equals to, so we have here my SQLI and then connect. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin po natin na tunnel para po makuha natin yung laman ng ating database. And then, ilalagay nyo po yung server name. Or minsan, ito yung tawag natin na host. And then, tawagin po natin yung username. Tawagan natin yung password. Ngayon po, ang kahirapan po pag po naglalagay kasi kayo ng password, every time po na magkukonect kayo, you have to supply the password. So for the demonstration purpose po, hindi na po ako naglagay ng password po. And of course po, ilalagay naman po natin dito yung ating, okay lang po ba?
DB po stand for database para po ano po tayo. So we have here the DB name. So yun po yung ilalagay po natin inside this connection po natin. Okay po? Ayan. So, syempre po, right after natin gumawa ng connection, we have nakasunod. Proceed na po tayo. Thank you po, Sir Renzo. Ayan. So, for checking po ng connection po natin, of course, kinakailangan po natin gagamit po tayo ng if statement. Okay? Taba natin dito. So, we have if. So, yung sa if statement po natin, kailangan nating tawagin yung ginawa po natin na connection, database connection natin. So, this time, pasok natin. Yan. Tawagin natin si Brian. Yan. Kung si Brian daw po ay tama, hindi siya tama, okay, ano mangyayari sa kanya? So, pag hindi po siya tama, so gawa po tayo ng condition. Sa condition po natin, ang gagawin po niya ay i-disconnect, i-die po natin. So, we have here die. Okay. So, ano yung ilalagay natin dito? So, yung error po na hindi tayo makakonect dun sa ating connection. Kapag po nag-error siya, yun yung may mga error na pinakita ko kanina. Di ba po dun sa ginawa po natin na design sa UI po natin, ang naging tendency nun, hindi niya nakikita yung connection. Kaya po may lumilitaw po na error sa kanya. Okay po? So, we have here error. So, ano yung error niya? Di ba yung nabasa po natin na, okay, so we have could not connect. Okay po? So, hindi po siya makakonect. And of course po, ano yung hindi siya makakonect? Saan? Doon po sa ating MySQLi connect error. Okay po? Ayan. So, pasunod po. And of course, kailangan natin ng terminator. Ayan po yung pag-check natin ng connection. If Brian, okay, false po, die. So wala, hindi tayo makakapag-connect. And then yung sa kanyang error na ililitaw, yung MySQL connect po natin. Pa-press 2 kapag po natapos na. Kung nalagyan na po natin ng check connection, thank you po Sir Abel, thank you Sir Renzo. So after po noon, ayan, ilan na lang po. Sabi ko, kine-question ako ni Sir Ed, talaga daw bang saglit lang? Ayan, kita nyo, tapos na tayo dun sa dalawa, 4 na lang. So taking values from the form data, kung ano yung input po natin sa text field, since dalawa lang naman po yung ginawa natin, tawagin niyo po yung ID. Ano yung ID po natin? Tignan natin dito. Di ba ito po yun? Kailangan lang natin tawagin tong ID. Yun po yung gagamitin natin. And then po, doon sa request po natin ng field name natin doon sa database. So, yan yung kailangan natin. So, kailangan natin tawagin yung request. So, punta po tayo dito. Kiref name. Ayan. So, anong pangalan po ng field name?
So, kinakailangan nating kuhanin po yung request. Ayan. Ano yung value ng variable po natin? Sige nga. Ano yung value? Okay, ulit daw. Ayan. So, yung Gire F name po natin, ito yung field name. Then equals, we have here the dollar sign. Okay, dollar sign. Ano yung gagawin? So, we have here the request. Itab lang po natin. Ano yung variable? Ano yung name na ginamit po natin dun sa table natin? So, we have here the Gire underscore F name. Nakuha? Ayan. Since dalawa lang naman po yun, so we have here the dollar sign. So we have Gire, M name. Yung isa maliin natin para makita natin kung ano yung error niya. So we have here the dollar sign. So we have here the request. And then, kopyahin ko to. Yan. So although alam naman natin yung isa ay M name. M name ba o last name? Check ko nga muna. So we have the L name. Yan. So we have here the L name and then F name din po. So tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Ayan. So nag-error muna tayo. Nakuha po. So kinakailangan lang makuha po natin yung ID is equals to the field name. So yun po yung tatandaan po natin kapag po magko-code po tayo. Okay po? So syempre dito, kinakailangan na po natin, gamit lang po tayo ng SQL na insert lang po natin doon sa ating table. So dito, lagay po natin ay Suarez. Ayan. So para po personalize po natin. So gamit po tayo ng SQL syntax. So we have your insert. So we have insert. So saan po natin i-insert? Insert into. Anong pangalan po nung table na ginawa natin? Registration ba? Very good po. Yan. Very good. Thank you, Sir Ed. So insert po natin doon sa may registration. Case sensitive po ito ha. Isang pagkakamali lang po ay mag-error po tayo. So we have here the values. Okay? So insert into yung command po natin. Then we have here the table. Lagyan natin dito. Oops. So we have here, ang gawin natin ngayon, SQL name is equals to, kopyahin ko na to. So we have here, table name, tapos po yung values. So ano yung mga values natin? So yung values po natin, that will be the ID na ginamit po natin kanina. Okay po? Maano na yung tiyan ko. So kunin po natin yung ID. So yung ID po natin ay, so kailangan natin ng single quote. We have here the dollar sign. Gire F name. So yun yung first value po natin. Saan po siya nakuha? Ito po yun yung pong ating text box. Okay? And then, so we have here dollar sign. Gire L name.
So, paano po pag may kasunod pa? Ay, bakit ba ito? Sorry, bakit ba nag-ano? Paano pag may kasunod pa? Di ba may email po tayo? So, dudugtong nyo lang po iyon. So, lagay lang po tayo ng email. We have here the field name. So, we have here the $sign email. Di ba? May postal code, meron na po address, ganon. Kuha po. Dugtong-dugtong lang po tayo. So, ang ginagawa lang po natin ngayon, yung dalawa lang po na meron po tayo doon sa given. Nakuha po? Nakuha po ba? Nakasunod? So, syempre, right after po nito, kinakailangan po natin magkaroon ng terminator. Ayan. So, ito po yung SQL statement po natin na tinatawag. So, we have here the SQL name. And then, of course po, yung SQL syntax po natin. Ito pong isang buo na to, ang tawag po natin dito statement. Okay? Kung babasahin po natin yung statement natin, ini-insert po natin yung value na in-input po natin doon sa field na Gire Fname at Gire last name. Doon sa table po na ginawa natin which is the registration. Nalagay natin dito yung field name. Para bigay. Text box pala to. So we have here the text box. Okay na po? At huwag kakalimutan ang terminator. Ayan. So doon na po tayo kapag po yung ating SQL ay successful. So kinakailangan gagamit po tayo na naman ng ating pong SQL. Okay? Nakasunod po? Thank you, Sir Abel. Ayan, mga ano yan eh, mga lodi yan si Sir Abel. Sir Abel, nakagawan pose eh. So, ibig sabihin, kayang-kaya na po natin to. Okay? So, syempre, doon po sa ating query, so kinakailangan nating malaman. So, gamit tayo ng if. Sa if statement po natin, so first, we have to identify po kung yung ating SQL query, at tatawagin muna natin yung dalawa nating SQL statement, which is Brian and what? Ano po yung isa? Ano po yung isa natin? Ay, sorry. My SQL query. Sino po yung ginawa natin? Brian and Suarez. Very good. So, yon. So, tawagin po natin si $sign Brian. Saka po tawagin natin si $sign Suarez. Oops, yan. Sige po. So, yun po yung condition natin. So, kapag daw po si Brian ay natawag natin, si Brian Suarez, gamit po tayo ng unang pinag-aralan natin kay PHP. So, we have here sa echo, yung aking chan ay nagkukrong-krong-krong. So, string po tayo, gamit po tayo ng H1. H1 nga ba yung green? Yung blue? So, we have here the echo po natin. We have registration successfully. Successfully. Mali pa spelling. So, we have successfully. Ayan. So, yun daw po yung i-echo niya. Kapag po tama yung kanyang registration, successfully po. Ayan. So, paano naman daw po pag hindi? No, na yun. Kapag po tama siya, ang gagawin po natin, i-display po natin yung atin pong mga in-input natin sa loob. Yan. So, we have to echo again. Sino po nakakaalam nito? Yung gamit po nito. NR, R2BR.
break line po ito, yung sa break line po natin. Okay po? So, tatawagin natin yung string natin. Anong pangalan uli? Nung atin pong text box. Gire F name. Very good. Thank you so much, ma'am. Ayan, buti yan. Meron tayong ano. So, tawagin po natin yung atin pong Gire F name. Saka po kailangan magkaganon sila, no? So, kailangan natin ng new line. So, yung new line po natin, tawagin natin si Gire. Gire last name. Okay po? So, parang, kapag may kasunod si last name, which is sa email, lalagyan na naman po natin ng /n. Ayan. So, it's /n. So, dalawa lang naman tayo. So, dalawa lang muna. And then, close po natin si H2. Yung style na H2, anong kulay po ito? Natatandaan? Natatandaan po ito? Anong kulay po ito sa ginagamit natin? Ayan, may kausap pa po ba ako? Anong kulay po ito? Yung H1 tsaka yung H2. Init. Hala, kumakain na sila. Ayan. Ano pong kulay ito? Bago tayo dumiretso, kausapin niyo po ako. Mga tulog, ayan. Sige, thank you so much. At least meron akong green. Ayan. Thank you so much, Sir Renzo Sarabelleje. May kausap ako. Si Sir Ed, natutulog na po siya sa pansitan. Ayan. So, syempre, kapag daw po tama, registration successfully, i-display niya. Bakit baka dapat tuldok to? Okay? So, syempre, pag hindi tama, gamit tayo ng else. So, ano yung else statement naman po natin? Ayan. So, kapag mali siya, ang i-echo naman po natin, error. Sorry, no? So, we have here echo. So, ang ilalagay naman natin sa kanya ay, ang display message niya ay, error. Sorry. Ayan. Ganda, pogi. Ayan, sasabihin natin. So, we have here the sorry message. And then, the sorry message po, tawagin natin unang connection po natin, which is Brian. Ayan. So, magsasorry po tayo kay Brian. And then, sino po yung pumapasok? Alam, bigla naman siyang nawala. Teka lang, may pumapasok lang po. So, syempre, sorry po natin yung una ay sa SQL statement, pala muna, si Suarez. And then, ayan, si Suarez. Saka po natin tatawagin or i-double check po natin doon sa ating connection. Okay, and then that my SQLI error. Then tawagin po natin yung ating connection, si Brian. Okay po, nakasunod. Kasunod po. Sorry, sabi niya doon sa pag-i-insert, hindi siya pwede. And then, after po natin ma-check yung atin pong query, kailangan mag-close tayo ng connection. Okay?
Sa pagko-close ng connection, may SQLI. Close. So, i-close lang po natin si Brian. And of course, kinakailangan natin mag-terminator. So, nakuha po? Yes, Sir Ed. Acknowledge po. Napindot lang po, napikit kasi. Ayan. So, sige nga po, i-try na natin yung ating registration. Sino po natapos na? Ayan. Sino pong nakagawa? Gumanon eh. Siyempre, si POS Master, Abel Palero. Sir Abel, patingin nga ng gawa mo. Ayan, kung nakasunod kayo. Hindi ako naniniwalang error. Yan, kailangan tingnan ko ano yung gawain nyo. Patingin muna. So, lagyan natin ng ano yung iba. Saka nag-error, sir. So, yung iba po, nag-input na. Sa variable. Ayan, tingnan natin yung iba. Si Sir Renzo. Bago natin i-run. Si Ma'am Linzel, tapos na? This is her. Ayan. So, bago kayo tuloy, bago ako mag-submit, check muna natin yung sa inyo. Ma'am Linzel, ikaw. RRR, ano ba ilalagay ko dito? Rosemary. Ito yung database natin, wala pa siyang laman eh. Kailangan malagyan natin siya ng laman. Okay, ito po siya, naka-0 pa siya. Hmm. Bakit middle name? Teka nga. Last name pala to. Ayan.
Saan po kayo nag-error? Ayan, kasi isa pa lang yan. Dapat malagay nyo yung email. Anong line po yung error nyo para maano natin? Tas error din pala ako. No? Ma'am, submit mo na. Ayoko kayo muna. Excited na ako makita. Submit mo na. Natok na ako eh. Ano naman? Meron pa akong 2 minuto. Pakita nyo man na window nyo. Ako lang yata gumawa eh. Hindi nyo ba na-miss yung pagko-codes natin? Saan kayo nag-error? Kasi alam ko dyan yung error nyo kung nasaan. Nilagyan ma'am ng error yung code eh, oh. Parehas na F-name yung ginamit mo. Kasi titignan ko muna po kung ano, ang tawag dito. Kung talagang nagko-code kayo, baka ako lang nagko-code eh. Ay. Baka ako lang nagko-code eh. Kailangan sabay-sabay tayo para malaman ko kung lahat tayo nagko-codes. Wala po akong laptop, cellphone lang gamit. Si Sir Abel, sigurado nagko-code yan. Strategy yun kasi titingnan ko kung nagko-code kayo. Daya nyo ako lang nagko-code eh. Talaga may error yan. Kaya tinitingnan ko kung saan kayo nag-error. Bago ko siya i-send. Pakita. Si Renzo may error na. Dun sa DAI. Sa DAI, patingin, nagsabi siya. Ay no, sa DAI. Ayan. Sir, bakit siya dyan may error? Actually, may error talaga binigay ko kasi tinignan ko kung ano kayo. Sa anong line to? Ayun. Yun kay Sir Renzo, kasi Sir, unang-una, dapat po yung if may space, after ng tomorrow may space, nung 3 equals may space false. Try po. Na-try ako, Sir. So, if space, tomorrow space, is equal to, is it not equal to false? Equal, space false. Ayan, nag-ano na yung alarm na natin. Na-check mo, sir? Ganun pa rin yung error mo? Ayan. Doon sa task kasi nun, sir, meron din akong inano, dito, sir. Dito ka nag-error. Ito, line na to, di ba? Same ba tayo, sir? Tingin nga ng code mo. Sana yung lumalabas na error sa'yo. Kasi may lilitaw doon sa may tomorrow insert mo na error eh. Anong lumitaw? Line 16. Okay, sir. Parse error. Sir, baka wala kang terminator doon sa
after po nung ayun, nilagyan ko ng error yan eh. At least si sir talaga nag-ano siya. Sir, hindi ko siya nilagyan dito ng terminator. Kanina. Lagyan mo siya ngayon. Wala siyang terminator kanina. Lagyan mo na po. Ayan. Sige. Di ba, sir? At least si Sir Renzo, nagko-codes na talaga siya. So, limitaw na sa'yo. Sir, dito, di ba, ang ginamit po natin, parehas na F-name. Ayun, sir. Actually, sir, yun yung mas magandang way po kasi mahirap yung pinakikita agad natin yung running. Pag po magiging teacher na din po kayo ng WebDev, pakita nyo po yung error kasi mas okay na na-encounter yung error. Katulad niyan, sir. Pag binasa po natin to, sir, yung parse error na to, syntax errors unexpected sa token ng if. Ang una mo titignan yung previous na line niya. Nandoon po siya. It's either kulang lang po yun ng terminator. Kaya po siya nagpa-parse. Ibig sabihin, hindi po makasunod dun sa line po ng after po na walang terminator kasi hindi niya nababasa kung ano yung gusto mong pagawa. Okay po? Sir, parehas na nilagay mo F-name. Tomorrow F-name yung ginamit mo. Sir, kasi diba kapag po ito yung sinend po natin, ayan, thank you so much. May isa pang error yun sa ilalim. Nilagyan ko rin po ng error kanina nung nag-present po ako. So ito sir, kapag ito mga sir and ma'am, kapag tinuloy ko po to, since yung code po natin ay nakaparehas po na F-name, ang lilitaw po nito pag sinubmit ko Rosemary, Kita po? Rosemary po siya. Kasi F-name po siya. Okay? So kung babaguhin ko po yung code po natin doon sa kanina, kasi nga, iyan po ay runtime error yung tawag natin doon. Kasi tama naman po. No? Yung limitaw po sa atin. The problem is, naging Rosemary po siya. So kapag ganun po, dahil mahuhusay na po tayo, ang tendency, ang nangyayari po, nasosobrahan po sa copy-paste. Di ba kanina nag-copy-paste po ako. So instead po na F-name, dapat ito ay L-name. According dun sa database po. Palaki nga po yung screen, ma'am. Ay ma'am, Malaki po yung screen, ma'am. palalakihan ko pa. Parang hindi po siya naka-share. Ay hindi, nakashare ako ma'am. Try ko nga po. Parang naka-thumbnail lang po, ma'am. Sige po, anuhin ko. Ma'am, yung bang sa code? Opo, yung ginagalaw niyo pong code. Apo. Ayan ito ma'am. Yung sa codes na lang ma'am. Ayan. So ito, kapag po sinubmit ko na to, yung ililitaw na po niya sa atin ay sorry, hindi pala na-save yung code. Sorry naman. Nawaw mali pa. So yung kanina po natin, ito, sorry, isa pa. Hindi ko sinave eh. So yung kanina natin, ito po, di ba? So yung values po natin, kanina pareha siyang naka-F name. So ngayon po, instead na last name, kasi yung tatawagin po natin ay last name na field, ang dinisplay nga ngayon parehas na F name. So itatama na po natin siya, gawin po natin siyang last name. So syempre, isi-save ko na po siya. Yung i-insert po natin. And then, balikan po natin to. Present po natin yung atin pong UI, yung GUI po natin. Ayan. So pag ito po binalik natin, so F5 muna natin. So lagay natin Rosemary Gire. Ayan, si Gire na. Pag sinubmit na po natin, Rosemary Gire na po siya. So pag tinignan po natin dito, sa database po natin, F5 natin, kailangan nandito po siya. Nakuha po. So ibig sabihin, nag-successful po sa UI natin, successful din po sa database natin. Sir Renzo, na-try mo? Pumasok sa database mo. Nung tinama na natin yung code mo.
Ayan. Thank you so much. So, syempre, di ba po doon sa atin pong, balik ko dito ha, ayan, ito yung database. Ito yung pinaka, kailangan makuha nyo po yung logic. So, yung sa CRUD po na pinag-uusapan natin, nandun pa lang po tayo sa create, no? Saka yung read, ayan, nakakapag-read na po tayo. Wala pa tayong edit, saka yung sa update po, saka yung delete. So, nakakapag-create na kayo, very good, ayan. Nakakapag-view na po tayo, nakikita na po natin siya dito sa ating Ping UI. Okay po, so ano na po tayo dito, so successful na po tayo. Pagdating sa database po natin, nakakapag-insert na po tayo. So very good po tayo doon. So yung pagdating po natin dito sa may registration, since dalawa lang po yung pinakita ko, pero ang target po natin, kailangan mailitaw nyo po itong lahat. So save ko lang po ito. Ito po di ba lahat yun? Nagkagulo-gulo na yung submit ko, no? Di ba ito po lahat yon? So etong dalawa meron na po tayo. So kailangan makapag-insert kayo ng email, phone number 2, 3, 4, 5. Teka, tanggalin ko muna yung submit dito. Nakaharang eh. Ayan. So, eto po, di ba dalawa meron na po tayo? Bakit ito naging name? So, this will be last name. Di ba po itong dalawa pumapasok na sa database? So, ang kailangan nyo po, magawa yung email, and then we have here the number, phone number, address, phone number, code, yan. Ito pong lahat na itong naiiwan, kailangan masatisfy po natin dito sa may database. So, paano po yung gagawin natin dito? Kailangan po punta kayo ng structure, and then mag-a-add po kayo ng column. Halimbawa, yung isa muna ko ha, ilalagay ko po siya after nung last name. So, pag ginaw ko po dito, ano yung nakasunod po natin? So, we have here the email po, di ba? So, we have here the Gire email. Tama po ba? Yan yung nasa screen ko. Ayan. So, we have here the Gire email. So, lagyan natin varchar. So, email natin 50. So, pag sinave po natin dito, pag sinave po natin, nandun na po siya sa may structure natin. So, pag binrowse po natin siya, yung unang data po natin, dalawa lang yung laman. So, pag mag-i-insert po tayo, magkakaroon ng email. So, bakit po, pag yung gagawin yung strategy, pa isa-isa, kunin nyo muna yung at least 2 fields po. Kapag tama na po, saka nyo po idugtong yung buo. Kasi mahirap po mag-testing na ginawa nyo ng lahat, tapos nabigla kayong nag-error. Mas mahirap maghanap po ng error. Pag successful na po yung dalawa, pag binago na po natin sa database, of course po, pagdating sa registration po natin, dun sa codes po ninyo, babaguhin na po ninyo. So, ang tendency nun, lahat ng gagawin po natin dito ang una po, dagdagan nyo muna po ng database. Yung sa table, i-modify po natin, and then saka po natin ayusin dito sa code natin. Actually, yun dun po sa inyo pong modified, no, updated na registration, okay na po ito. Ang ilalagay nyo na lang po, dagdag lang po kayo ng, alin po? Ng name. Kasi yung original natin, hanggang ID lang. So, dugtong lang po kayo lahat ng name, and then kung ano yung ipapangalan natin doon sa ating field name doon sa table. No? So, we have here a code, area code. So on and so forth po doon. So, pag naayos nyo na dito sa may original na registration, punta na po kayo ng insert. So, ito, dadagdagan nyo na po itong request natin. Okay? Ang next po natin gagawin, punta po kayo dito sa values from data, input po natin na text box. No? So, this is from your text box.
Copy-paste lang po ito. Kasi pag nagawa na po natin yung isa, okay na po yon. So we have here the email. This is the ID from the registration po natin, GIRE registration. And then we have here email. Pag nagdagdag ka po dito, syempre, doon sa pag-i-insert po natin sa table, dagdag ka din po. So, ang gagawin natin dito, so we have comma, $sign, and then, ano yung pangalan ng text box? So, we have here, GIRE, email. Okay po? So, yun lang po yung gagawin ninyo. Pagdating po sa display, dagdag na naman po tayo dito. So, we have here /n. So, tawagin po natin yung text box. So, we have GIRE email. So, nakuha po. Tatlo yung gagalawin nyo po doon sa GIRE insert na files ninyo. Una, yung pong, ulitin natin ha. Una po yung request para po matawag po natin yung value na nandoon sa text box. Pangalawa, kailangan ma-insert nyo po siya doon sa database po natin, which is the table po na ginawa natin na registration. Pangatlo, after nyo po ma-insert sa database, kailangan pong ma-display po natin doon sa UI na ginawa po ninyo. So, ganun po yung mangyayari po sa atin. So, ganun yung algorithm na dapat pong ma-practice ninyo. Gets po? Kuha po? Kuha po? Nakuha po ba natin, mga kapatid? Yes, thank you so much po. Yes po, yung codes, sige, isasubmit ko po itong sa GIRE insert po, send ko po sa inyo para po meron kayong guide. Ayan. At wag po natin kakalimutan na mag-login po dun sa atin pong online class. So yung assignment nyo po, kailangan makumpleto po natin yung registration. Tignan ko kung sino pong makakakuha ng logic po dun pagdating sa may calculation. Same logic lang po yon. So gagawa po kayo ng table ng addition. Ang nandoon lang po ay yung pong num1, num2, tsaka yung sum. Tatlo po. Tatlo kasi yung text box. Kailangan, tatlo din po yung nandoon sa ating database. So, lagi po siyang tatlo lang ng tatlo. Sa subtraction po, same lang din po. Num1, num2, and then po yung atin pong difference. So, ganun po. And then, magbibigay naman po ako kung ano yung mga ilalagay ninyo. Kasi, titignan ko po yung structure kung sumunod po kayo. Katulad sa numbers, hindi po 50 yung ilalagay natin sa numbers. Kasi, hindi naman tayo So, kapag po ang nilagay ko po sa number po natin sa length ay 25, dapat 25 lang po yon. So, pag nag-input po ako ng hanggang 26, dapat hindi na ako i-accept ng text field. Kasi sumagad na po ako dun sa limit kung ano yung length na kinakailangan lang po ng ating pong isang data. Okay po? Hanggang mabuo po natin yung registration information. Pag sinabi po nating information, yan yung kabuuan po ng data na ginagamit po natin. Okay po? Ayan. 9:16. Ayan, yay! Ayan po, nag-yay lang po ako. Pa-open na lang po ng mga cameras natin para meron tayong ipakita sa atin pong magsa-shop layout pa. Ayan, nagising na si Vice. Pa-open na lang po. Ayan si Ma'am Rosel. Ma'am Rosel, na-receive ko po yung message niyo. Thank you so much. Pa-open po ako dun sa Kaya. Thank you, Sir Abel. Si Sir Abel po, tapos na daw po niya yung arithmetic. Hintayin niyo na lang po i-send niya. Ayan. So, yung iba po, ayan, tatlo yung nag-open. Yung iba ay tulog na. Ayan. So, smile lang po tayo. 1, 2, 3, smile. Thank you, Sir Harvey. Ayan, nakita ko rin yung si Sir Harvey din sa umiikot na picture niyo eh. Okay, 1, 2, 3, smile. Hindi pala picture yon. Tawag doon, video, no? Yung nagro-rotate ng ganon. Ayan. Ay, wait lang po. Isama natin si Sir Chris. Ayan. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, Sir Chris.
Dahil ikaw yung huli. Kumusta po yung discussion natin this evening? Late ako, ma'am. Late ka? Sa recording na lang. Okay po. Thank you so much po. Ma'am Rosel, ikaw po, any words po from our discussion this evening? Natatawa si Ma'am Rosel eh. Parang gusto ko yung t-shirt niyo, ma'am. Yung Opo. So wala kang mic, ma'am. Parinig naman kami ng boses mo. Ayun, ma'am. Nakakasunod po sila kasi meron po sila ng PHP sa registration. Ayun, opo. Ayun yung wala kayo nung nakaraan kasi po. Oh. Opo. So yun, ma'am. Meron naman magandang loob dyan. Kapag meron na kayo nung nakakadiretso niya. Oo, salamat sa magmamagandang loob para makadiretso din kami. Opo. Andyan po si Sir Renzo tsaka si Sir Abel. Magbibigay po yung mga yan. Ayan. Thank you so much po again. Happy So, long weekend po. O, yun po yung gagawin niyo ng weekends. So, kaya na po siya siguro hanggang Monday po, kayang-kaya na yon yung calculator natin. So, thank you so much po. Kain na kayo. Thank you po. Thank you, Sir Jake.